what if naman daw hindi kaya ni member na magpunta ng PhilHealth, ipag-uutos niya sa kanyang asawa. Kasi si anak ay si tatay lang ang may PhilHealth, yung si nanay ay wala. So ipapasok as beneficiary ni tatay, kaya lang si nanay ang magpa-process. Paano naman daw gawin? Okay, ano naman ang kailangan? I-xerox mo ang birth certificate ng bata, tapos ID mo, ikaw na member, xerox mo yan, kabilaan, tapos gawa ka ng pa-xerox mo rin yung ID ng nanay. Okay? Gawa ka ng authorization letter. Ilagay mo doon sa authorization mo na I authorize my wife, ilagay mo yung pangalan ng asawa mo, to add my son. So, ilagay mo rin yung pangalan ng anak mo, son or daughter, as one of my beneficiary. Okay? So, kahit ganun lang kaiksi, basta nandun yung, naibigay mo yung point na binibigyan mo ng authority ang iyong asawa na gawin ang proseso ng pagdagdag ng iyong anak as PhilHealth member. So, pag mayroon ka na nun, nakakapapilan na yon, papuntahin mo ang iyong asawa sa pinakamalapit na PhilHealth office, tapos pakuhanin mo ng form, mag-fill up siya ng form, at ulit, wag na kakalimutan, magtanong sa guard bago siya pumila, kasi baka kulang yung dokumento niya, sayang naman, pipila siya ng pagkahaba-haba. Tapos, pag napagtripan pa kayo ng lunch, offline, yung offline nila na signage, laging nakaabang lang ang offline nilang signage. Pag napagtripan pa kayo ng offline na signage, maghihintay kayo ng pagkatagal-tagal, tapos pagdating nyo doon sa dulo, kulang pa palang requirements nyo, babalik kayo. So, mas maganda, itanong nyo po doon sa guard muna, tapos punta kayo sa pila. Sir, Kuya Guard, tama na po ba ang dokumento ko? Kulang pa po ba? Ano pang kulang nito? Or kahit sa janitor na nandun. Okay? So, mostly may idea yan sila. May idea yan sila sa kung paano yung proseso. Okay? So, ayan, sana nakatulong. Panoorin nyo yung next video andyan sa end screen. Baka sakaling kung hindi ko nasagot yung katanungan nyo dito, nandyan sa end screen, dito sa dulo, tingnan nyo po, baka nandyan yung kasagutan sa katanungan nyo. Okay?